So what's up mga kuis? Oh, baliktad. Sa Honda Beat FI natin. So marami siyang error, fault codes para makita natin kung anong mga nare-read ng ECU niya. Kailangan nating mag-jumper dito sa ECU, ano bang tawag dito? Basta ito. I-jumper natin itong green at brown wire. Yan. Green at brown. Iba yung kulay dito, black and orange white. Tapos i-on natin yung ignition. Yan. Lalabas yung mga error codes niya. 7 blinks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 TPS yun. Tapos 1, 10, 11, error 11, 10, 1, 2, error 12. So merong apat na error code. So yung first is 7, yun ay sa EOT sensor or engine oil temperature. Dito yan sa sensor dito. Tapos yung error 8 blinks na mabilis is sa TPS sensor dito. So yung dalawa need lang i-reset yung ECU, mawawala na yan. Then yung error 11 is dito, konektado sa sensor, sa sa stator ba yan or dito sa gearbox. Tapos ang error 12 is sa fuel injector dito sa mismong linya ng fuel injector niya. So na-wiring ko na siya kahapon, nagagamit ko naman siya. Hindi na siya namamatay. So kapag error 12, minsan nasa fuse lang. Ito fuse, may guide naman yan sa takip. Yan, so dalawang relay yan, tapos first, second, third na fuse sa right side. Yan, so first, second, third. Ang first is ignition, injector at pump. Ignition, injector at fuel pump. Yung pangalawa, headlight, tapos taillight, meter, turn signal sa panel. Tapos dito sa left side is 25 amps at 10 amps dapat yan is ang main at saka ECU. So minsan kapag error 12, walang linya dito sa fuse or putok yung fuse. So na-check ko na to kahapon, tapos napatakbo ko na. Ngayon ang problema lang is yung error 11. Yung error 11 dito is itong sa my stator nya na connection dito na sakit. Tingnan natin. Ayan. Dito na wire color white, black at blue, yellow. Ayan, hindi masyado kita pero may punit. Yan yung blue, yellow, saka itong white, black. Yan yung magkukos ng error 11 kasi kapag may punit yung wires, kulang yung kuryente na dadaloy dyan. Tapos kulang din yung voltage na nare-receive ng ECU, kaya nagko-cause siya ng error. So since itong pagkapunit nito is napaka sa Tagalog ng puok kung sa Bisaya pa is puok kayo nga pagka punit, halos nasa base
nasa base siya na punit. So ang gagawin natin dyan is puputulin na lang natin to, pati itong linya niya sa kabilang socket papuntang ECU, tapos i-jumper na lang natin direct. Then babalutin natin ng electrical tape kasi prone to mabasa. Kung may hose kayo na malaki na pwede nyo ibalot dito, mas maganda yon para maiwasang magka-short circuit. Tapos yun lang, pagkatapos nun is reset ECU. Yung error 12 is okay na, gumagana naman, di na siya lumalabas. Kasi kapag error 12 di tatakbo yung motor, compare dito na error 11 natatakbo pa siya. Napapara natin yung engine, pati ang 7 at error 12. So maglalagay na lang ako ng yung chart ng Honda na nakuha ko sa Google, na pinagkunan ko ng basihan para ma-troubleshoot natin. So dati ito rin auto sensor to, sakit ng auto sensor dati din, error 52 ata yun. Napunit din to, dalawang putol dito sa may malapit sa base din sa socket, tapos dito sa gitna. So pinutol ko, tapos dinugtong gamit ng soldering lead para matibay talaga yung pagdugtong niya, tapos accurate yung voltage na dadaloy. So as much as possible, ang gagamitin nyo yung wire is dapat same size lang din ng wire na ginamit dito. Hindi ko alam kung anong sukat to, siguro nasa 16 or 18 na automotive wire. Kasi kapag malaki yung nilagay nyo, makukulangan ulit sa voltage kasi malaki yung resistance ng malaking wire. So yun lang. Ayan, so itong sasakit pala niya is mayroon ng nakadugtong. So sa mga previous na mekaniko siguro to dinugtungan nila, siguro may ano ulit, wala namang diferensya, pero nakabalot siya ng wire. So minsan ang nagka-cause ng pagkapunit ng wire is yung grounded, umiinit yung wire, tapos yun na nga napupunit, or minsan din nakikiskis siya sa mga cover or dito sa airbox, naiipit sa katagalan, sa vibration napupunit. So sa case dito, di ko alam kung paano to napunit, siguro sa vibration lang siguro na umalog-alog, tapos umiinit yung wire dahil nga may mga grounded din na sensor o linya ng wire, kaya siguro na may punit siya. Pero gunting dami. Malambot na. Ano nila? Sorry. Blue, yellow at white black. Ayan. So, di natin tinodo dito sa base niya kasi baka gagamitin ng susunod na mechanic or electrician na mag-wire dito. Kung may mahanap siya na paraan na paano ibahin to. Kasi mahirap hugutin tong sakit na dito sa lalim. Tinay ko, di nahuhugot kaya. Mas mainam na example na lang. Hindi sa color coding. Itong isa medyo kulang. Kaya siguro yan. So babalatan ko muna to. Yan, so unahin natin tong white black na wires.
Tapos white black dito. Yung error code kasi date nito is di lumalabas agad. Lumalabas lang siya kapag natakbo siya ng mga 100 meters. Tsaka siya lumalabas. Kung ipapa-idle mo lang siya is di mo talaga makikita yung error code niya. Medyo manipis yung wire dito. Medyo manipis yung wire ng blue yellow. So mamaya hihinangin natin to. Palabas ako sa extension wire, be. Yan, so tapos na. Magpapainit muna ako ng soldering iron. So hihinangin natin yung dinugtong natin kasi minsan kapag lumuwag yan, nagkukos yan ng unstable voltage. Kaya kulang pa rin yung voltage na masasend niya sa ECU. Magkakaproblema pa rin yan. So sa first mga siguro unang taon na sa pagdugtong mo, wala pa yan. Hindi pa yan magkakaproblema. Pero siguro mga after a year, yan, mag-error ulit yan. Para hindi siya lumuwag. Yan lang yung purpose natin dyan. Medyo ayaw dumikit ng lid. Kulang sa flux. Ayaw dumikit. So sa ibabaw nalagyan na natin. Dito naman sa kabila. Natutunaw lang yung flux. Yung lid. Yan, so okay na yan. Sakto lang na hindi babaklas yung pinagdugtungan natin. Kahit pa inikot-ikot natin yan, katagalan sa vibration, luluwag yan. Ulit tayo sa baba. Sa baba, next.
Tapos na. So hindi siya ganun kaganda na pagkasulda, pero okay na yan. Hindi siya na round sa lid, pero sakto lang na hindi matutuklap yung yung inikot natin, hindi natutuklap. So babalutin ko na lang ng electrical tape, tapos siguro lalagyan ko ito ng hose, then okay na, para lang maproteksyonan siya sa basa. Yan, so tapos na tayo. Nabalot ko na siya ng tape. Pero maghahanap ako ng hose na kagaya nito. Tapos hiwain natin. Tapos babulutan ulit ng electrical tape. So ganun lang, yun lang. Then reset ECU. So gagawa na lang ako ng video na different video about sa pag-reset ng ECU dito. Kasi maraming videos na nakikita ko sa YouTube na reset ECU pero di naman gumagana or walang basihan. So tatry kong gumawa ng video niyan. So mas mainam pa yung mga Indonesian na mga content creator na nagre-reset ng ECU ng Beat, Scoopy o yung mga Vario is ano bang tawag dyan, may basihan or may sense yung pag-reset ng ECU. Nakakalito yung iba kasi paiba-iba ng procedure. So salamat at sana may natulong itong video sa inyo. Kung may error man yung mga yung motor nyo, yung beat nyo, kung may beat man kayo. So yun lang ang pag troubleshoot sa mga Honda scooters. Yung mga sensor kasi dito is hindi agad nasisira. So yun lang, salamat.